Hello everyone, praise the holy name of our Lord Jesus Christ. So sa mga oras po na ito, bali may i-share lang po ako yung isang dream na I believe ito ay binigay ng Diyos sa akin upang ibahagi sa inyo mga kapatid. So sa panaginip, ako'y namamasada gaya na itong ginagawa ko ngayon, namamasada ako. So habang ako'y namamasada, biglang narinig ko yung isang malakas na pag-blow ng trumpet. At doon pa lang alam ko na kung ano ibig sabihin nun. Yun na yung rapture. So ito pa lang dream na to, ito yung pangalawang rapture dream ko na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa akin. Ito nangyari itong rapture dream ko kanina, August 7, 2024. So ito yung nangyari habang namamasada ako, kaya tumunog yung malakas na pag-blow ng trumpet galing sa taas. So alam ko na kaagad kung ano ibig sabihin nun. Yun ang sign na magra-rapture na. So ang ginawa ko, nag-ikot-ikot ako sa mga cities, dun sa mga madadaanan ko. Ibinibahagi ko sa mga tao kung ano yung ibig sabihin nun, kasi lahat ng tao yung nakarinig nun lahat ng mga tao nakatingala sa langit, nagtataka sila kung anong nangyayari. So binabahagi ko sa kanila. Talagang habang nagmomotor ako, sinasabi ko, sumisigaw po ako, ito na, itong naririnig nyo ngayon, ito yung sign na kukunin na ng Panginoon yung mga sa kanya. Yun, sinishare ko yun. Talagang nag-ikot-ikot ako sa mga bayan-bayan. Tapos nung habang ako'y nag-ikot-ikot, may nakita akong dalawang babae. Sa panaginip alam ko na silang dalawa ay mga Kristiyano. Ngayon nung lumapit ako sa kanilang dalawa, kaya napapansin ko na parang may yung may nakaharang sa kanilang mga bibig. Para siyang mga bakod, parang bakod na nakaganyan, na nakaharang dito sa kanilang mga bibig. Tapos nakatingala sila sa langit, naintay nila na ma-rapture sila. Tapos habang nakatingala kami, nakita namin yung may malaking eroplano na dumaan. Pagdaan ng eroplano, bali may bali may ibig sabihin yung eroplano na yun nagsisignify yun about sa rapture. So yung mga nasa loob ng eroplano, yun yung mga na-rapture. So nung pagdaan ng eroplano, napakalaking eroplano na lumipad sa taas hanggang sa nawala. Grabe yung disappointment ng dalawang babae. Sabi ng dalawang babae, bali sinulat ko ito nung pagising ko sa umaga, habang ako ay nagpe-pray, binigay ng Diyos yung explanation ng dreams na yon. So nung binigay ng Diyos yung explanation ng dream, kaya agad-agad ko namang sinulat. Ito yung exact na sinabi ng dalawang babae. Sabi dito ng dalawang babae, ang daya naman binayaran ng halaga. So yun yung exact na narinig ko sa kanilang dalawa. Ang daya naman binayaran ng halaga. So anong ibig sabihin nun, guys? Well, i-explain ko sa inyo later. Pagkatapos nun, grabing disappointment nila, di ba? Yun, umalis na sila. And then yun na, natapos na yung dream. Yung kahulugan nung yung mga bakal na nakaharang dito sa kanilang mga bibig, ang kahulugan nun ay sila yung mga Kristiyano, pero nahihiya silang i-share yung faith nila. Natatakot sila at the same time nahihiya silang i-share yung faith nila sa Diyos. Diba? Karamihan sa atin mga Kristiyano, nahihiyang i-share yung gospel dahil baka pagtawanan, baka i-persecute, di ba? Kaya karamihan sa mga Kristiyano ngayon natatakot
ibahagi yung salita ng Diyos, nahihiya, baka pagtawanan, baka i-persecute, baka mawalan ng kaibigan, baka alisan ng mga kaibigan, di ba? Dahil sa kanilang faith. Kaya maraming mga Christian yan hindi nag-share ng gospel, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, di ba? Sinabi nga ni Apostle Paul, "For I'm not ashamed of the gospel of Christ, because this is the power of God that brings salvation to everyone, to those who believe." Right? So yun ang ibig sabihin nun, nung bakod na nakaharang sa kanilang mga bibig. At yung eroplano, ang ibig sabihin nun, yung rapture. At yung mga nakasakay doon, yun yung mga na-rapture. Hindi talaga itong ganitong mangyayari, bali dreams to na kailangan ng interpretation. So ito yung binigay na interpretation sa akin ng Diyos patungkol doon sa panaginip. So yung mga nakasakay doon, yun yung mga na-rapture. Tapos yung sinabi ng dalawang babae na ang daya naman binayaran ng halaga. So ang ibig kong sabihin nun, yung mga tao na yun na na-rapture, sila yung mga binayaran ng halaga. So ano ba yung ibig sabihin nun? Yung pinangtubos kasi sa atin, tayong mga Kristiyano na sumampalataya sa Panginoon, ang pinangtubos sa atin yung buhay ni Kristo, yung buhay niya na inalay niya dun sa krus ng Kalbaryo, at yung kanyang dugo ang siyang luminis sa ating mga kasalanan. Sila yung mga taong nagsisi at sumampalataya sa Diyos, tinanggap si Jesus as their personal Lord and Savior, sumunod sa kalooban ng Diyos, ng Panginoon. So sila yung mga naligtas, sila yung mga na-rapture sa time na yon, sa panaginip ko na yun. So yun ang ibig sabihin. Kaya kung ikaw Kristiyano na nanonood ngayon sa video na to, ito na yung time na magpakainit na tayo sa Panginoon. Ito na yung time para i-share ang gospel, kasi alam natin na malapit na ang pagbabalik, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, at malapit niya na rin tayong kunin doon, dalhin sa kanyang kaharian sa langit. Bali may second dream pa na nangyari. May pinagkalooban pa ako ng pangalawang dream nung kinahapunan kanina, mga bandang alauna. Nung naiglip ako sa dream, ay nanonood ako ng news sa gamit yung cellphone ko. At doon bali medyo mahaba siya pero yung punti lang yung naalala ko dun sa dream na yun. It's about the Chinese invasion. Talagang pinakita sa akin yung nagsisimula na sila mang-invade ng country. Yun lang, napakaliit lang ng naalala ko dun sa dream na yun. Yung parang nakakapagtaka dito sa dream, isa siyang dream, tapos parang panaginip siya, tapos nung nagising ako panaginip pa rin. Na-experience niyo ba yung ganun, yung panaginip mo nasa loob rin ng panaginip? Nung sinabi ko sa anak ko na ganito ang nangyari, ganito ang napanood ko, na nakakita ko ng vision, sinabi ko yun sa anak ko. Ngayon, habang sinasabi ko ito sa anak ko, may mga taong biglang parang gustong pumasok sa mga bahay. Nakasuot sila ng mga pang nurse na mga uniform. So, pilit talaga nilang pumasok sa bahay namin, tapos sa mga bahay ng mga kapitbahay ko, pilit nilang pumasok. Ay hinaharangan namin yung mga pintuan namin, pero pilit talaga nilang pumasok. One time meron akong isang ni-rebuke. Sabi ko dun sa dream na yun na you are possessed. I command you na lumayas ka ngayon sa pamamahay na to sa pangalan ni Jesus.
Yung sinabi ko yung grabe yung ano niya, yung galit niya. Talagang naninilisik yung kanyang mga mata. No? Yung sinabi ko yun. Tapos umalis, meron na namang panibago na gusto na namang ano, nagpupumilit na naman na pumasok sa bahay. So anong ibig sabihin nun? Bali, humihingi ako ng revelation patungkol sa explanation tungkol doon, pero hindi ako binigyan ng Diyos. Pero yung sa isip ko, siguro may another pandemic na mangyayari. Yan ang nasa isip ko. Kung alam niyo yung meaning ng dreams, pwede nyo i-share dito sa comment section. So yun lang po. God bless everyone.